Tila umabot na rin sa Malacanang ang so-called DPWH leaks na hawak ng Bilyonaryo News Channel. Sino kaya sa palasyo ang nababanggit sa mga dokumento? Sa mahabang listahan ng proponents sa loob ng tinaguriang DPWH leaks, may nag-iisang item na nakapangalan kay First Lady Liza Araneta Marcos na may project cost na 100 million pesos sa DPWH budget ng National Expenditure Program noong 2025. Nakalista sa ilalim ng OP ang proyektong ito na mayroon ding remarks na care of First Lady Liza Araneta Marcos with request letter from District Representative Faustino Ino D., ang 6th District Representative ng rehiyon at ang kasalukuyang House Speaker. Sa aming pagsusuri, tumagos sa 2025 General Appropriations Act ang proyekto na nakasentro sa construction ng isang alternate route sa northeast portion ng Cauayan City, Isabela. Ayon sa DPWH website, Setyembre nitong taon isinagawa ang bidding para sa nasabing proyekto, pero idiniklara itong failed sa kaparehong buwan. Nang hinga natin ng komento ang palasyo tungkol dito, tumanggi itong bigyang pakahulugan ang mga dokumento na umano'y nagmula sa namayapang Undersecretary ng DPWH na si Maria Catalina Cabral. Hanggat wala raw kumpirmasyon ng DPWH na sa kanila nga galing ang listahang ito, maituturing na hearsay lang ang tinaguriang DPWH leaks. Pwede rin daw itong maihambing sa mga dinoktor o fabricated documents. Bilang paglilinaw, hindi insertions kundi line items ang proyektong nakapangalan sa First Lady at ang mga laman ng dokumentong ito. Ibig sabihin, ito ay parte ng pinagdedebatehang mga proyekto sa House at Senate budget hearings hanggang sa Bicameral Conference Committee bago formal na maisama at maisabatas sa ilalim ng General Appropriations Act. Pero, ayon kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, bagaman lehitimong nakasulat bilang isang proyekto, hindi ibig sabihin ay ligtas na sa anomalya. Dahil sa proseso ng pagbubuo pa lang ng DPWH budget, may brasohan na umano mula sa mga politiko.